Okay, magde-devotion na po sana ako pero sabi ko gawin ko muna itong vlog na ito. At ito po ay tungkol nung nakapako ang Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Makikita po natin dito yung hirap na kanyang pinagdaanan. Makikita po natin sa Bible, 9 o'clock in the morning, daladala na po niya yung kanyang cross, yung kanyang beam. Beam lang po yun na mabigat. Sobrang bigat yung beam na yon para buhatin ng isang taong pinagpupukpok, pinagpapalo, pinaghampas, pinutungan ng koronang tinik. Alam niyo po ba yung paghampas sa Panginoong Hesukristo? Hindi ito basta hampas lang na hampas na parang pinapakita sa TV, yung parang hinahampas na ng latigo. Hindi, ang pinanghampas po sa Panginoon ay yung mga buto-buto ng hayop. Kapag ka ito po ay dumapo doon sa katawan ng tao, pag inalis nilang ganun yung laman, matutuklap, matatanggal yung laman. Ganun po katindi ang pinagdaanan ng Panginoong Hesukristo. Tapos yung ipinutong na koronang tinik sa kanya, hindi lang po yung tinik korona na tinatawag na nakaputong dito sa mga imahen na meron po tayo ngayon, ano? Yung parang nilagay lang, parang ganon. Hindi, ang koronang tinik po ni Jesus yung talagang malalim po. Ang mga tinik po noon ay talagang mahahaba. Nung ito po ay isinuksok sa ulo ng Panginoong Jesus, actually po, ayon sa mga Bible scholars, ito po ay naglagusan. Lumabas sa kanyang mata, lumabas sa kanyang bungo. Ang mga tinik po niyan ay talagang mga tinik na matitigas. Nakalimutan ko po yung tawag sa tinik na yon. Hanggang ngayon nandun po sa Israel. At ang tinik na yan po, kailangan mong lagariin para maputol mo. Ganun po katindi. So, ipinutong yan. At ang ginawa po ng mga Roman soldiers, halimbawa yung size ng ulo ng Panginoon, ganito, mas niliitan nila yung tinik, yung paggawa ng tinik na round, para pag inilagay nila, kailangan nilang pukpukin para tumago sa ulo. Ganun po katindi ang pinagdaanan ng Panginoong Hesukristo. Okay? At daladala niya yung cross, yung beam, napakabigat. Ito po ay para po sa ating mga kasalanan. Di po ba? At nung nakapako po siya sa cross, tinutuya siya ng 2 magnanakaw. Okay? Mula alas 9 hanggang alas 12, tinutuya siya ng 2 magnanakaw. Pero pagdating nung alas 12 ng tanghali, nagbago yung puso ng isa. Nakita kasi niya, hindi sumasagot si Jesus, maski siya po ay tinutuya. Okay? Kaya nagbago yung isip ng isa. At doon po nakilala niya ang Panginoong Jesus ay Diyos. He is the God of gods, the God of the Milky Way, the God of the universe. Kaya sabi niya, Panginoon, ngayon din alalahanin mo ko sa iyong paraiso. Sabi ni Jesus pala, sabi ng magnanakaw pala, nung tip, Lord, remember me when you come into your kingdom. Sabi ni Jesus, I'm telling you today, you will be with me in paradise. In Tagalog, sinasabi ko sa iyo ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Sinasabi ko sa iyo, ngayon din kakasamahin kita sa paraiso. Okay, so napakapalad ng magnanakaw na namatay dahil ang Panginoong Jesus mismo ang siyang sumundo sa kanya para dalhin siya sa paraiso niya. Amen? So napakaganda po nun. Pero makikita po natin dito yung nung nakapako po siya sa cross. Kasi siya po ay talagang from 9 to 3, no? 6 na oras po siya nakabayubay. So kalahating araw po yan, nandyan siya sa cross. Pinagtatawanan, tinutuya siya. Actually, pwede po siyang bumaba ron bilang Diyos Okay? Pero hindi po niya ginawa para po sa atin. Para po maprotektahan yung salvation natin. Hindi niya gagawin yun. Kaya ang tanging magagawa lang natin ngayon is to thank Him. Sapagkat sabi niya, Tetelestai, it is finished, naganap na. Di po ba? Kaya sabi ko po, ang Kwaresma, sa mga majority ng mga tao po dito, nagdidiwang ng Kwaresma every 40 days ng taon, no? Pero po sa ating mga Kristyano, araw-araw, we have to commemorate it. Naalala natin yan. Ito ang dahilan para maging magaan ang pamumuhay natin. Jesus died for me. He cares for me. He loved me very much.
For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him will not perish but will have everlasting life. So ang Panginoong Jesucristo po, ang tanging kaligtasan, wala na pong iba. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell, share the video, share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Christ. Thank you, and Jesus truly loves us all.